Hello guys, pakita ko sa inyo paano namin ginagawa yung aming homemade cake. So, gagawa lang kami dito ng pinaka-crust. Gamit yung digestive na parang sa atin ay biscuits na Graham. So, lalagyan lang dudurugin lang yan and then lalagyan ng tinunaw na butter. So, ito yung pinaka magiging layer sa ilalim o yung pinaka-crust. So, yan ay ilalagay din sa ref ng mga ilang oras. So, mas maganda 1 hour para talagang titigas na. And then, magtutunaw kami ng gelatin. Nabibili yan sa tindahan ng mga cake needs o yung cake ingredients. So, paano gagawin yan? Bababad mo lang yan sa may yellow. And then, pag na lumambot ay tutunawin mo naman doon sa bowl na mayroong mainit na tubig. So, nagawa rin kami ng mango slurry. Ano ba yung mango slurry? Yung mango na ilalagay sa blender at lalagyan ng konting gatas. At ihahalo naman itong ating ginawang tinunaw na gelatin. So, mag-mix din tayo ng isang buong Nestle cream and then lalagyan ng konting asukal para tumamis. Pag siya ay naging stiff na, yung parang foamy, ihalo na natin dyan yung ating mixture ng mango. So, kailangan ay maging foamy itong ating Nestle cream o yung ating cream. Thick cream siya. And then, ayan na. So, makita nyo naman yan na talaga nag-double na yung volume ng ating cream. So, yan. Ihalo lang natin. Sa paghahalo niyan, kailangan ipo-fold mo. Hindi pwede nang mimix siya. Kailangan ipo-fold dahan-dahan para lang mag-blend yung dalawang mixture. So, sabi ko sa alaga ko ay dahan-dahan lang at baka yung aming mixture ng cream ay bumaba or bumagsak. Kasi pag bumagsak yan guys, magtutubig. So, kailangan ay dahan-dahan lang. So, yan. Alam na alaga ko yan. Pag sinabi kong fold only don't mix. So, yung alaga ko guys, mula nung siya ay nasa elementary pa lang ay tinuturuan ko na siyang mag-bake. Pareho kaming nag-aaral pa rin. Dalawa kasi ako naman ay hindi naman talaga marunong mag-bake noong nasa Pilipinas. Pero dito, inaaral namin. So, dalawa kaming nag-aaral. Ako lang yung nag-i-instruct sa kanya ng mga dapat gawin at mga dapat iwasan. So, ayan na nga. Nilagay na namin sa molder. Meron kaming cake molder na merong tinatanggal yan sa ilalim guys. So, lalagyan mo lang siya ng toppings na fresh na mango. So, pwede mo rin lagyan sa loob ng sliced mango. Ibig sabihin, lalagyan mo pa siya ng layer ng slurry o yung pinaka cream na minix natin sa mango. Ayan. So, meron toppings. Tapos, lalagay mo sa ref yan ng mga ilang oras. Mas maganda overnight. So, kung may matitira guys, gantong gawin nyo. Ilagay nyo lang sa gantong container. So, ang tawag naman dito ay mango pudding. O, diba? Doble na yan. Nakagawa kami ng cake, meron pa kaming mango pudding. So, parehas namin gusto yan mga dessert na yan, guys. So, request ng amo ko, kasi birthday ng amo kong babae niyan, guys. Bali, 2 years ago. Actually, 2 years ago na tong aking video. Pero ngayon ko lang siya ginawa. Kasi last year ay bumili lang kami ng cake ng birthday ng amo ko ng September. So, ito ay 2023 pa. So, ayan na nga guys. Yan ay ilalagay namin sa ref at mamaya ay may present na sa aming birthday celebrant. So, kung hindi kayo marunong magawa nito ay pwede na lang kayo bumili ng gawang cake na. Kasi dito sa Hong Kong guys, marami dito nagtitinda ng may mango cake. So, sikat yan dito. Mahilig sila sa mango cake. Pero, kung meron naman kayong time at merong konting budget, try nyo rin pag-aralan kasi ito ay magagamit nyo sa Pilipinas. Kasi ako, alam ko na itong gawin. So, kung ako'y nasa Pilipinas, kaya ko na itong gawin by myself. So, ayan. So, pati yung ano na yan, yung pinaka plastic na nilagay sa gilid ay binili din namin yan sa bake shop. Yan. Meron naman kami lagi nakaprepare ng mga candles. Birthday candles. So, yun na. Gabi na. Kaya naman, after dinner ay
magke-candle blowing na. So, syempre pa, dala ni kulit ko yung cake para sa mami niya. At kami ay magkakantahan. So, ayan, saya-saya ni Amo dyan. Kasi nga, yung aming cake ay homemade. At gawa ng kanyang unika-ihang makulit. So, kahit yung alaga ako may kakulitan, guys, nasunod naman sa akin yan. So, syempre pa, tikiman time. Pero syempre, bago namin yan inihain, natikman na namin yan. Meron na kaming tikiman time dyan ni Kulit. Syempre kami ang nag-prepare. So, sobrang sarap nito. So, try nyo to sa inyong bahay. Pwede nyo i-business. Pag natuto kayo ng ganito, guys, pag nasa Pilipinas na kayo, kung kayo ay OFW, ay mapapakinabangan niya to. Pwede nyo i-business. So, yun lang, guys. Salamat sa panonood.